Late upload na nga po ito. After nga po ng Good Friday ay napagdesisyonan ko po na umuwi ng Tiwi para makita si Uncle Cesar na umuwi pa galing sa Camarines Norte. Ilang taon nga din nang hindi ko siya nakita. Excited nga po ako pero umaga pa lang ay nag-text na si Mama na umuwi na ng Camarines Norte si Uncle gawa ng meron pa trabaho sa Lunes at para din makapagpahinga kinabukasan araw ng Linggo. Pero kinahaponan nga nun ay dumating na din sina Auntie Bibi at Uncle Anton na galing din Camarines Norte. Habang nasa van nga kami ni Zach ay binidyohan ko ang nakaagaw pansin na tanawin, lalong-lalo na ang pinagmamalaki namin at nakakamanghang Mayon Volcano. Napakaganda nga pong pagmasdan sa bayan pa ng mga luntian at malagintong palayan. Nasa bayan na nga po kami ng malinaw sa mga oras na ito at sa mga nagtataka po ang National Road, tinatahak po nito ang daan mula Malinaw Albay patungong Tiwi. Mga 5 hanggang 10 minuto na lang mula rito. Napakaganda at pinagmamalaki ko talaga ang bayan ng Tiwi. Mas nanaisin ko talaga sanang tumira dito kaya lang hindi pa siguro sa ngayon. Kailangan kasi namin manatili pansamantala sa syudad ng Legazpi sa kadahilanang nag-aaral pa si Zach doon. Kung napapansin nyo ay maraming mga nakabilad na palay sa gilid ng kalsada ngayon. Panahon po kasi ng anihan kaya matyaga na naman nag-aani at nagbibilad ng mga palay ang ating mga magsasaka. Sa lahat ng mga magsasaka po natin, saludo po kami sa inyo. Sana ibigyang halaga din po natin sila dahil kung hindi dahil sa kanila, wala po tayong pagkain na kanin o gulay na maihahain sa ating lamesa. Pahalagahan din po natin ang bawat butil ng kanin. Huwag sasayangin ang mga ito dahil dugot pawis ang sinakripisyo ng ating mga magsasaka para lang tayo ay may makain. At sana po bigyan pansin din ng gobyerno natin na mabigyan sila ng karampatang benepisyo gaya ng libreng abono, mga libreng kagamitan sa pagsasaka, mga programa sa patubig o irigasyon at iba pang benepisyo na makakatulong sa kanila. Sila ang bumubuhay sa atin. Sa kanilang produkto tayo umaasa. Ngunit sa kasalukuyan ay hinaharap nila ang isang malaking suliranin kagaya na lamang na patuloy ng pagbaba ng presyo ng palay. Ano kaya ang dahilan at ano ang dapat na gawin ng ating pamahalaan? Kailangan nating isipin ang kapakanan ng ating mga magsasaka dahil sila ang isa sa mga dahilan ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Heto na nga at narito na tayo sa Tiwi Central School. Ilang segundo na nga lang ay nasa sentro na tayo ng Tiwi. Hapon na nga po kami nito dumating. Mabuti na lamang at maganda ang panahon ng mga oras na ito. Pagdating nga po namin sa bahay ay nakakalungkot lang at umuwi na talaga si Uncle Cesar. Pero mabuti na lang din at dumating na sina Auntie Bibi. Ayun nga at nag-text si Auntie Angie sa akin na sa amin daw maghahapon. Hindi pati kami nakahanda, mabuti na lamang at napapalibutan kami ng kamuting kahoy. Naisip ni Papa na maggulay na lang kami, total masarap naman si Mama nito magluto, lalong-lalo na kung babagutan ng sardinas at lagyan ng mga sili. Magtatakip silim nang dumating sina Auntie Bibi, Uncle Anthony, Aunt Angie, Uncle Efren, si Annabel at Alec. Pero pagdating, hindi pa nakapagluto si Mama. Sandali muna namin silang pinaghantay. At habang naghahantay, ayan, sinet up ko muna yung video okay. Kasi kung hindi nyo natatanong, magaganda po boses ng auntie and uncle ko. Kaya sinimulan agad ni Uncle Efren ang pagkanta hanggang naisipan ko din na i-livestream para at least save the memories. Heto ang mga kaganapan.
Kuya Felix. Tumayo sa mga. Okay. That's for all. That's a call. Yes.